Kahapon habang nilulunod sa baha ang buong Pilipinas, ay nasaksihan na naman natin ang isang storya ng pagtataksil na napapaloob sa storya ng 18 dating marino na tumistigo laban kay Zaldico, Romualdez, BBM at iba pang mga sangkot sa flood control fiasco. Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ano ang naging consequence nitong mga pagbaliktad na ito ng 4 na dating marino na dati ay nagsasabi na totoo ang kanilang kwento tungkol sa pagdi-deliver nila ng mga pera. At ngayon na sinasabi lang nila sa pamamagitan ng isang affidavit, hindi na daw totoo yung kanilang sinasabi. Dapat ba nating paniwalaan yung kanilang sinasabi na pagbawi nila ng kanilang salaysay? Kung pagbabasihan natin yung kanilang press conference na kung saan nakatakip na yung kanilang mga muka, ay isa sa kanila nagsabi doon ng malinaw na ito ay ginagawa nila dahil gusto nila ng payapang buhay, gusto na nila, natatakot sila para sa kanilang pamilya, sa kanilang seguridad, at sunod-sunod na yung mga kaso nila. So, ibig sabihin nito, sila ay na-pressure lang dito. At nung Biyernes din na yun, isang drama muli ang ating nasaksihan na kung saan yung 14 na natira na naging tapat sa kanilang unang sinumpaang salaysay ay sinampahan ng kaso at ikinulong sa Las Piñas. Habang yung 4 na bumaliktad na ay hindi na na-issuehan ng warrant of arrest. At pagkatapos nun ay lumabas itong mga aligasyon at balita na ang 4 na ito na bumaliktad ay napangakuan o baka nabigyan na ng may mga 20 milyong piso na kapalit sa kanilang pagbaliktad. Sa halaga na ito ay kahit naman sino siguro na hindi kabilang doon sa 14 na mas matibay pa ay bibigay. Kasi kung ikaw ay tinatakot at kinakasuhan na at ang kapalit nito para hindi ka natakutin at hindi ka nakasuhan at hindi ka na patago-tago ay bibigyan ka pa ng 20 milyong piso para sa ilan na mahina ang kanilang mga sigmura at naturalesa sa pagkipaglaban para sa katotohanan ay bibigay talaga. Ito naman talaga yung estratehiya na mukhang ini-employ ng administrasyon at makita nating paulit-ulit na nangyari. Kasi kung yung mga senador nga, senador na nga ito, may kakayanan na, may pera naman, may kapangyarihan, ay bumabaliktad din at bumibigay din sa gusto ng administrasyon. Ito kaya pang mga ordinaryong mga sundalo, mga mamamayan na for the first time makakatikim siguro ng ganito kalaking pera at pagkatapos ay mawawalan pa sila ng sakit ng ulo. Pero totoo nga bang mawawalan sila ng sakit ng ulo? Well, bago tayo dumating dyan, balikan muna natin kung paano ang naging response ng ombudsman tungkol dito. Pagkatapos bumaliktad ng 4 na mga testigo, nagpa-presko na itong si Boying Remulla at inaakusahan na si Martin Romualdez daw ang may pakana nito sapagkat siya ang makikinabang sa pagbaliktad. Totoo ba yun? Well, totoo makikinabang si Martin Romualdez pero hindi lang siya makikinabang. Tandaan po ninyo, kasama doon sa mga binabanggit ng 18 marino, kasama itong 4 na ito, ay ang pagde-deliver ng pera hindi lang kay Martin Romualdez, pati na rin kay Bongbong Marcos. So kung may makikinabang dito, hindi lang po si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos din. At ang iba pang mga kongresista at mga periodista, mga nasa media na sinabi dito, ng mga public officials na naging kasangkot dito sa delivery ng mali-malitang mga pera. Kapag babinawi nila yung kanilang salaysay, ang ibig sabihin ba nito ay wala na yung mga picture na ebidensya, wala na yung mga video, hindi na ba totoo yun? Sino bang gumawa nun? Di ba't sila nag-identify nun? So dahil lang sa kanilang isang deklarasyon na hindi ito totoo, ibig ba nilang sabihin ay dapat yung mga mamamayan na una nilang pinakitaan ng mga larawan at mga video na yan ay hindi na rin dapat maniwala doon sa mga larawan at mga video na ito. Well, obviously, ang ginagawa dito ng ombudsman will also benefit si Martin Romualdez doon sa kaso. Papaano? Kasi ang kaso po na isinampa ng ombudsman ay wala pa naman po sa Sandigan Bayan. Ito po ay isinampa pa rin lang sa Office of the Ombudsman at sila pa rin ang magdedetermina
ng pananagutan ni Martin Romualdez dito. Pero bakit itong si Boying ay lumalabas na ngayon at itinuturo na itong si Martin Romualdez as if siya na talaga yung may kasalanan doon sa pagpapaatras nitong apat na mga dating mga marino? Anong epekto nito doon sa kaso na nakabinbin sa ombudsman? Ang epekto po nito, magkakaroon ng legal na remedyo ang kampo ni Martin Romualdez para sabihin na nagiging bias ang Office of the Ombudsman, that there is a denial of due process on his part, at eventually hihina ang kaso ng ombudsman dahil dito sa mismo sa ginawa ni Boying Rimulya na ito na pag-aakusa laban kay Martin Romualdez sa pagbaliktad ng apat na ito na mga marino. Ito bang strategiya na ito ay planado? Ito ba ay sinasadya? Sa aking opinyon, parang orchestrated po ang lahat ng ito. Hindi po ako naniniwala dito sa larawang ipinipinta ng ombudsman na tila kunwari ay galit na galit sila kay Boying Rimulya. As a matter of fact, sa ginawa niya ngayon, lalo pang humina ang kaso laban kay Martin Romualdez. Hindi dahil sa umatras yung apat na marino, kundi dahil sa kanilang mga naging pahayag. Bakit importante yung apat na marino? Dahil tatlo dun sa apat na yon na bumaliktad, yung affidavit ng tatlo na yon ay ginamit ng ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay Boying o laban kay Martin Romualdez. So para sa akin, yung sinasabi ko noon na parang ang direksyon dito ay ilabas kay kay Marcos yung akusasyon, ilayo si Marcos, si BBM doon sa akusasyon ng flood control at ipasa lahat ito dito kay Martin Romualdez. Pagkatapos yan, dito naman kay Martin Romualdez na nakapasa na yung kaso, ay mukhang hindi naman magiging seryoso ang pagsasampa ng kaso at prosecution niya. At ito yung magpapaliwanag sa atin ngayon kung bakit yung aking sinasabi noon. Pagkatapos pangalanan ni BBM si Martin Romualdez na sasampan siya ng kaso sa kanyang SONA ay tila naging malamya ang sagot ni Martin Romualdez na sinabi niyang tinatanggap niya na lang yung desisyon ng presidente at hindi siya nanghihingi ng pabor. Taliwas ito at malayong malayo doon sa unang kanyang naging pahayag nang uno siyang pinangalanan na sa kanyang involvement dito sa flood control at tila ba handa na siyang i-reveal kung sino yung mga kasangkot dito. Para sa akin yung sarsuela ay nagiging malinaw at hindi talaga totohanan itong nangyayari nito. Ang mga baliktaran na ito ay hindi nag-assure sa mga marino na ito ng kanilang seguridad. As a matter of fact, I think they have put themselves more in danger. Pag-isipan po natin ito. Ngayon na sila ay bumaliktad na sa kanilang testimonya. Ang huling testimonyang meron sila on record ay walang kasalanan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos at ang iba pang mga congressman at mga sangkot dito sa flood control na to na wala ayon sa kanila ay walang diniliberan ng pera. Kung sila ay mawawala sa kasalukuyan o kung sila man ay ililikida o may masamang mangyari sa kanila, sino ang makikinabang? Definitely hindi po yung natitirang 14, hindi po yung nag-aakusa kina Martin Romualdez at kina Bongbong Marcos ng katiwalian. Ang makikinabang dito yung mga inaakusahan. Kasi wala nang ibang testimonyang susunod pa pagkatapos nito. As far as record is concerned, ang huling testimonya nila, walang kasalanan si Romualdez, walang kasalanan si Marcos. At maaari din na kung may mangyari man dito sa apat na ito, ay ilihis na muli ang investigasyon at ang ituro ay yung kanilang mga dating kasamahan o di kaya magturo na ito ay pakanalan naman ng kampo ng mga Duterte. At any rate, yan ay mga espekulasyon lang natin na maaari mangyari o hindi. Pero tayong lahat, alam na natin ang totoo kung anong meron dito. Habang tayo ay nakalubog sa baha sa kasalukuyan, ay nililihis nila ang mga kwento para hindi natin ito mapansin, para hindi nyo tingnan yung flood control. Pero alam nating lahat na nagaganap is unreliable also because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No?
Ang dami niyang kabalbalan. No? Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. No? And we know each other. We know each other's background. Ngayong umaga ng Sabado, nandito pa rin kayo sa Las Vegas. Well, I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na lilipat sila. At ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason nila. And very personal, sabi ko nga, yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa serbisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. No? And ayoko namang pigilan sila. Kasi matured naman na sila, may sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin yun. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Gaya kahapon yung present mo na there's a temptation. Now you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa naming mag-recant, bumalik ka? Hindi, tapos na yung 4, pero yung naiwan na 14, walang ganon. Kasi mula noon, nung sinusuhulan pa lang sila, tumanggi na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig nyo yung mga recorded conversations, ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo, gano'n. So ang sinasabi ng 14, Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So bakit pa kami makikipag-meet? So straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan, no? Pero itong 4, nagsabi na sa akin. No? And tinarget ang 4 na ito dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga mga nasa Intel community. I don't know their identities, but the way they behave, mga operatiba, no? Maraming instances na nasabi ko na nung mga previous interviews. So merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So sinisiraan nila yung isang kasamahan nila na ang sabi, si Johnny Buduan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. So yun ang kinikwento sa mga humaharap sa kanila na 4, yung 4. Pero hindi naman naniniwala yung 4. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalok. Attorney, nabanggit mo kahapon na may 5 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng board na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipe-present mo yung message, kailan namin na-expect. Yes. Attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes. May mga text messages nga sila, recording. So ipe-present namin yan pag mag-press con para mas malinaw. We go direct to the point later on. No? When are we expecting na mag-press con po tayo? Initially, inisip ko today sana Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I had to cancel it. But we should do it very soon. No? Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit nyo kahapon yung official one of the official from PNP na isa sa mga... Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang 2 retired PNP generals na dating nag-head sila sa CIDG. So, yun yung mga clues. Pero ngayon, may mga active na policemen na naging security personnel din kay Saldico. Katulad ng binanggit ko, si Police Master Sergeant Johnny Calleja, no? Yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. May mga text messages yan.
By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million. At hindi akong nagsabi kahapon na 20 to 25 million, yung isa sa kanila, na inofferan mismo. Pero alam ko rin yon dahil nire-report nila sa akin. Maski yung apat nagsabi sila sa akin. Attorney, can I get your reaction? Sinasabi nilang scripted lahat. Which one? All the process, the salaysay of them before pa, and nag-recant na ko, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo nag-deliver kayo sa ganitong iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes Park. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun, no? Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. O sige, ituro mo muna yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa akin yung mga ombudsman lawyers. Attorney, satisfied kami. Alam nila yung mga addresses. Hindi si ombudsman yung mga, meron kasing panel of investigators. Pero kung kakasabi naman po kasi sa... Sandali nga, Ano ka po? Sorry. may construction? Ayun. Construction yun, no? Pero ito, attorney, kahapon kasi na-interview din namin si NBI Director Melvin Manibag after na nag-recant na di ba yung apat sa 18. Sabi niya, it just shows na itong Maleta Boys natin ay unreliable witnesses simulat sa full time. Doon sa apat siguro, pwede niyang masabi yan. Pero papaano yung 14? But you know, everything that Matipag says is unreliable also. Because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No? Ang dami niyang kabalbalan. No? Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. No? And we know each other. We know each other's background. So parang back to you. Because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero kahapon din po ito, kasi mention ni Director. Bago ko sagutin, no? Interrupt lang kita kasi merong isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend niya. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberdo na binigyan siya ng 5 million. And nilabas yon noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon. No? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberdo ng pera para bumaliktad? No? So parte si Matibag sa political operation na ito. Sir, quickly lang. I just wanna hear your thoughts na kasi kahapon sabi din ni Matibag, di ba may nag-recant na apat. Pero sabi niya, kailangan pa rin nilang investigahan ito kasi yung, kumbaga, yung identity ba talaga, kung sila ba talaga ito sa apat na Maleta Boys. Can you confirm, sir? Yung apat na nag-recant, miyembro talaga. Yes, I confirm it. And he doesn't need to spend public resources to establish their identity. Anong pakialam ng NBI doon? Sige nga, ang NBI investigates a crime, no? Anong crime ang ginawa? Hindi nila nilabas ang identity nila? Kasi kahapon, i-explain na parang nakamask kasi so baka iba na naman ito, parang kumbaga gano'n. Wala namang crime kung nakamask ka .
Diba? OA lang si Matibag. Attorney, nabanggit mo kahapon may mga other witnesses na nagtrabaho kay Zaldico. Kailan namin ito ine-expect? Kailan haharap sa publiko? At ano yung mga pwede pa nilang isiwalat? May mga nasa likod, malalaking officials, may mga big fish pa ba dito, attorney? Huwag ko munang sagutin yan, no? Palabasin ko muna ang mga ito. It will happen, ma'am. Oo. And I'm telling you, mas mabigat ang sasabihin ng mga ito kesa sa nasabi na. Pero ibang witnesses ang mga ito. Sir, last two questions from my end. Update lang, kasi na-late kami. Update lang ulit sa situation natin ngayon. What's going on so far dito po sa Las Piñas RTC? Where are we now? Yes, what's delaying us is the transmission of the payment from online accounts to the account of the court. Medyo nade-delay yung electronic process, no? Pero almost done. Pero sa ano po ngayon, again lang, update lang yung maleta po is for the record. Nasa detention facility sila ng Las Piñas Police Office. Pero how do you feel about this? Attorney, kasi kahapon pa natin ito nilalakad na sana at least di ba makalabas na sila, makapag-bail na. Pero ngayon, we are still here sa Las Piñas RTC. How do you describe this? Yun na nga eh. As a lawyer, I am also disappointed with the process that we are undergoing because this is not a normal process. As I said, I've been doing this for several occasions already as I am representing several accused in the past in my 26 years of litigation practice. And this is my first time to hear of some requirements, to listen to some inexistent grounds. So, it's quite an experience also for me. Probably po ba makakalabas today or by Monday? Ano Yeah. po yung binabantayan? We're hoping, no? I think the OCC, the Office of the Clerk of Court, is doing its best also. Kaya sila nandito ngayon, even on a Saturday. So, ang problema lang talaga yung online na transmission ng payments. So, but the money is there. Walang problema doon. Yung sinasabi ng iba na kaya raw sila nakulong dahil hindi nakapagbayad ng piyansa, it's inaccurate. Your reaction sa sinabi pala ni Ombudsman kahapon na Martin Romualdez is behind dito sa pagkakaan? Well, that's the opinion of the Ombudsman. I think he has explained himself well on why he believes that that is so. No? But for me personally, I think behind the recantation is not limited to the former speaker, but to other personalities also named in the affidavit. Usap po kasi Ombudsman kahapon, I believe there was a meeting yesterday. Yes, but I stayed there for 5 minutes only kasi nagulat ako nung sinabihan ako ng staff ko na pinoposasan na itong mga sundalo, no? So bumalik ako kaagad dito. So the meeting was abbreviated. It took us 5 minutes only. We were just warming up and then I had to ask for their leave para makabalik dito. But we set a date for the next meeting to continue the process. Okay, the purpose of that meeting was for the Ombudsman to elicit or receive information from me or even evidence from me regarding the circumstances that led to the recantation. So, may iniwan na ako sa kanila na initial na mga evidence. Are you at liberty to discuss ano yung behind sa pagrekant? Well, ang initial na naibigay ko sa kanila, some of the text message thread, no? Between doon sa nagsusuhol at saka dito sa mga sundalo. Para malinaw lang po ulit, I believe you mentioned this, sino po yung mga behind this sa pagrekant? Yung obvious dito na sinasabi nila sa akin is isang Lynn Gutierrez, isang Nico de Los Angeles, no? Personally sinabi sa akin yan nung kinausap nung mga ito. And a lot more, no? Who are they, attorney? The Lynn and the Nico? Well, they are supposed to be
under the direction of someone they call Boss B. And I know who this Boss B is. Isang media operator ito. Media operator, si Boss B as in boy. Yes. Attorney, yun pong sinasabi na hindi daw po makakalabas na pagka-weekly. What's the process po ba after posting bail? Kasi Saturday po. Marirelease sila. Once we get the order withdrawing or recalling the warrant of arrest, and there is a part in that release order directing the PNP of Las Piñas to release unless they are held for some other reasons. Ganun yun. So, wala naman ng iba. Nakabail na kami sa iba. Attorney, last na on my end. Ano yung reaction ng 10 sa mga nakapiit ngayon sa custodial facility after nilang mapusasan? And kagabi, sumisigaw pa sila na laban. Oo. That's, you cannot dampen their spirit, no? Kung ito, decided sila na ito para sa pamilya, para sa bayan eh. And pagka ganun ang pananaw nila para sa pamilya, para sa bayan ito, I think you cannot buy them out, no? Meron kasing iba na para sa pamilya lang. Pero pag dinagdagan mo ng para sa bayan ito, that is a very powerful sentiment, no? Kaya maraming namatay para sa ating bayan eh. You have our national heroes. Nagbuwis sila ng buhay para sa bayan. And that is a very strong sentiment. Attorney, hanggang ngayon pa, meron pa, maliban po doon sa 4, meron pa bang iba na mga inaalok sa kasalukuyan? Sa ngayon, tumigil na. Tumigil na. Pero the night, may deadline nga eh. May text pa nga dito yung nag-aalok. Pwede ba namin makita, attorney? Kagaya nung pagpapakita mo sa amin dun sa text na may temptation. Nandito yung kwan eh. Sandali ha. Makikita nyo dito yung deadline eh. Hanapin ko lang dito yung deadline ha. Oh, ayan oh. Pwede ba namin Oo, sandali. Ganun sa Oo. attorney. Yan oh. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. top, sabi niya, no? Ang date niyan, Kunin na Ayan, lang no. natin kay attorney mamaya. Kunin na lang. August 6. So last August 6 pa sir yung may last na... O yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can you see the message? Okay lang. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain nung offer? Is it, ano sir, million ba yung usapan Ito. natin dito? Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer eh. Magkano naman po ina-offer, attorney? Eh may kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap, no? Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan? Ibibigay namin lahat ito sa presscon, no? Pero hanapin ko yung ito. So makita kasi pinapasakay nila yung kwan eh, nagte-text. Ayan. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? So 8, no? Ayan. 8 meaning 8 million. Oo. Each, sir, each. 8 million each Oo. from the Attorney, para po sa 14. Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Attorney, pwede po ilagay sa dip-dip report. Ganun yan po yung bandang dip-dip po. Attorney, yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. Yan. retired? Retired na military officer. Retired. Salamat po, attorney. No? yung So, attorney, para po ng konti pag, dito. pag nag-usap kami ni Ombudsman, I would like to ask him about his pronouncement that those who are doing this
may be liable for obstruction of justice, no? So kaya ipapakita ko itong mga text messages na ito, and later on mag-a-affidavit din lahat ng mga sundalo na ito para makapag-build up ng case